Ayon dito sa WeArePBA updates at sa Basketball Central, ang Barangay Ginebra ay handa na raw i-trade itong si Aljon Mariano, si Jason David at ang nakakagulat dito pati daw si John Pinto para makahanap either ng draft pick o ng isang major player na pwede nilang magamit dito sa darating na season. Mukhang tinitignan ngayon talaga ng Barangay Ginebra ang posibilidad na baka ito nga si Jeremiah Gray ay hindi na makabalik dito sa season na to. At kung makabalik man ito, baka yung laro niyan ay hindi na katulad nung dati. Plus syempre si L.A. Tenorio, hindi natin alam kung kailan pababalik. At pagkatapos ng season na to, ilang taon na si Stanley Pringle. Mukhang yan ang tinitignan ngayon ng Barangay Ginebra talaga na alam na natin kung anong kanyang gawin ni Nards Pinto para dito sa Barangay Ginebra sa opensa at depensa. Pero mukhang kinakailangan mag-offer ng Ginebra talaga nung kahit ng di-kalibreng player dahil mukhang kinakailangan talaga nilang makahanap ng solusyon para dito sa problema kay Jeremiah Gray na mukhang matatagalan talaga bago makabalik. So ibig niya sabihin, kinakailangan siguro kung si Nards Pinto ay matitrade talaga plus ito si Aljon Mariano at ang kanilang batang player na si Jason David, mukhang medyo mabigat din ang hinahanap ng Barangay Ginebra. Ang tanong dito, ang hinahanap ba nila isang wingman, isang shooting guard o isang point guard? Siguro depende kung makukuha nila ay player o di kaya naman ay draft pick. Sa ngayon kasi marami pang posibilidad na kailangan tayong tignan dyan at sa panig ng Barangay Ginebra Management, siguro kinukonsidera din nila yung option na makipag-trade hindi lang dito sa Northport at Terra Firma, kung hindi maski na dito sa independent teams. Kaya siguro sila naisipang i-offer na rin itong si Nards Pinto. Dahil alam natin maraming teams ang magkakaroon ng gustong ganyang player na mahusay sa defense. Kung determinado ang San Miguel Beer na makuha itong si William Navarro mula dito sa Northport Batang Pier, mukhang kinakailangan din nilang mamigay ng isang big man dahil yun daw ang hinahanap ng Northport din. Dahil alam natin wala na si Greg Slaughter at si Troy Reich. At mukhang nakikita ko dyan na pwedeng ibigay ng San Miguel Beer ay itong si Rodney Brondial at itong si Noy Baclao kung sakasakali. Ngayon, kung gusto naman ng SMB na manatili si Baclao dito sa SMB dahil for example, maging maganda performance niya bilang backup ni Junmar Fajardo, nandyan itong si Chris Ross na pwede nilang i-trade dito sa Batang Pier. So baka mangyari ito si Chris Ross at si Rodney Brondial ang ibigay nila dito sa Northport Batang Pier kapalit nitong si William Navarro. Tandaan natin si William Navarro ay nagkaroon ng ACL injury, so medyo may risk dyan ang San Miguel Beer kung kukunin nila. Nakita naman natin ng Ginebra, kinuha ito si Jeremiah Gray. Naging kapalit si Juan Gomez de Leaño at itong si Brian Enriquez. Pero nakita natin ang risk kapag kumuha ka ng player na nagkaroon ng ACL injury, na injury ngayon ulit itong si Gray at out of the season ulit. Kaya may risk talaga ang San Miguel Beer kung kukunin itong si William Navarro. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang ipapalit nila ito si Chris Ross. Sabihin na natin matanda na at ito si Rodney Brondian na bench player. Pero ito si William Navarro, dahil nga galing sa injury, hindi rin naman natin masasabi na sobrang taas ng kanyang trade value. Kaya siguro sa tingin ng PBA Trade Committee, magiging patas naman itong trade na to dahil may risk din dyan ang SMB kahit papaano. So yan muna i-consider natin just in case nga ituloy ng San Miguel Beer yung balak nila na makuha itong power forward ng Northport. At kung si Navarro naman ay maging malusog, ay magiging magandang addition yan dito sa lineup ni Coach George Gallant dahil ito ay may 3-point shot sa labas. Kung sakasakaling kunin itong Converge Fiber Excess ito si Jason Perkins, sino naman kaya ang kanilang ma-i-offer? Dati kasi ang tingin ng karamihan pwede daw dyan ito si Abu Tratter. Pero alam na natin ito si Tratter nasa Magnolia na. So ang tanong ngayon ay kung sino pa ba pwede nilang ibigay. Nandyan of course ito si Jeyo Ambohot, pero si Ambohot hindi po pwedeng straight up Perkins for Ambohot lang dahil ang taas na value ni Perkins bilang starter at top player ng Phoenix, samantalang si Ambohot hindi rin nagagamit. Kaya bukod dito kay Ambohot, kailangan siguro nilang dagdagan pa. Marami naman players dyan itong Converge Fiber Xers. Yun nga lang ang tanong, sino kaya pagkaka-interesan? Pwedeng nandiyan si Barclay Ibonia, pero yun nga lang halos hindi rin ito nagagamit. Si Jeron Teng naman hindi yan pakakawalan syempre ng Phoenix o ng Converge unless ang magiging kapalit siguro ay number 1 pick ng Terra Firma. Kung guards marami dito,
itong Converge plus forwards na sina Kevin Racal, si Alex Stockton, at pwede rin ito si Chris Porter, Taylor Brown, Jerick Balanza. Kaya maraming pwedeng ibigay itong Converge. Kaya lang siguro kung one-on-one value para kay Perkins, ang masasabi rin natin katapat dito talaga ito si Justin Arana at si Jeron Teng. Pero ang dalawang nabanggit na players ay hindi naman iti-trade ng FiberXers. Kaya kahit bagay ito si Perkins dito sa lineup ni Coach Aldin Ayo, medyo mahirap nilang makuha to unless multiple players yung ibigay ng Converge o di kaya naman magsasama pa ng isang team na mayroong player na magugustuhan ng Phoenix at magkakaroon ng tinatawag na 3-team trade. Sa ngayon kasi mukhang on Converge hindi pa tapos sa pagpapalakas ng kanilang lineup. At kung titignan natin mukhang of course nangangailangan pa sila ng additional big men. Kaya bagay nga dyan sana ang laro ng power forward ng Phoenix. Pero depende na yun sa negosasyon ng dalawang teams kung ito ay masasakatuparan. Medyo bad news ito para sa TNT Tropang Giga dahil ayon dito sa latest reports, ito raw si Poy Era may nagkaroon ng isang seryosong knee injury at yan ang dahilan kung ba't hindi siya makapaglalaro para dito sa Gilas, Pilipinas. At base doon sa mga reports din na lumalabas, mukhang maski dito sa pagdating sa Commissioner's Cup ay baka hindi rin makapaglaro itong si Poy Eram. Alam natin na itong si Eram ay isa doon sa mga big men na inaasahan talaga nitong TNT Tropang Giga. Actually, kung titignan nga natin, parang siya lang talaga ang option dahil kapag injured si Kelly Williams, undersized naman itong si Dave Marcelo. So, yan ngayon ang kinakailangan natin tignan dito sa TNT Tropang Giga na medyo nahihirapan talaga sila pagdating dito sa mga big men. At yan siguro dahilan kung bakit gustong makakahanap ng panibagong kapalit ito si Coach Jojo Lastimosa. At yan siguro dahilan kung ba't yung pangalan ni Brandon Rosser ay palagi nang nalilink dito sa TNT Tropang Giga. Alam naman natin na ito si Rosser ang kinukonsidera ngayon na top big man na nandito sa MVP group. Kaya kung sakasakali makuha ng TNT ito si Rosser, syempre malaking bagay yan para do sa pag-aayos ng kanilang rotation sa kanilang front court. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero alam natin na kapag injured ng player katulad nito si Eram, medyo mahihirapan niyang i-trade o kaya naman ay talagang hindi papayagan depende sa PBA siguro sa assessment nila at doon na rin sa team kung tatanggapin si Eram o hindi. Kung sakali namang sa tingin ko makarecover na to si Eram at gumanda performance, baka ang pagbago isip ng TNT, pag-isipan na lang na huwag itong i-trade at mas maganda siguro kung nasa kanila pareho si Eram at pati na si Brandon Rosser. Pero ang tanong ay kung sino ang pwede nilang ipalit para dito kay Rosser. Shout out kay Tiffany Constantino, Nestle Mortel, Juan Solegue, Andrew Anyosa, Romana Tred Steven Agustin, Noel Corpus, Girly Baduria, Princess Yumi Corpus, Jonathan Iloso, Donel Santiago, John Mark Cantos, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Jason Mendoza, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Enju, Joseph Pineda, Brian Andres, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, John Patrick Abrea, RG Bueno at Dalina Family, Dionisio Mercado, Myron Almosa, Anthony Alon Family, Ronald Berbosidad, JJ Boom, Jordan at John Redim Balanta at Sid Maria, Admond de Guzman, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Kagawad Katsakino Dokusin, Jonel Alagon, Celino Valles Family at Enrico at Presi Angsioko.